lalo na siya sa buhay natin na tayo ng bagong buhay. Dapat na mas maging masaya tayo. Noon, nagbabasketball tayo sa labas. Iba yung atmosphere. Ang isip lang natin, makalaro, manalo. Kahit masakit, regardless. No? Pero ngayon, iba. Ginagawa natin paglalaro, hindi lang basta laro. Bumubuo tayo ng para sa pamilya. Na masasabi natin, bahagi ng ating bagong buhay. Kristiyano. Words to content, sabi ng 2 Corinthians 5:17-21. Therefore, if anyone in Christ is a new creation, all things have passed away, behold, all things have become new. Now all things are of God who wants to reconcile us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us, implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God, and may He who do no sin to be sin to us, that we might become the righteousness of God. Panadali tayong ulit ang ating Espiritu ng salita ng Diyos. Kabilang Ama, maraming pong salamat sa iyong salita. Ang anumang kahulugan ng mga salita ito, Panginoon, ikaw po ang alam, bigyan mo kami ng sapat na kalaman sa mga aming isip, ang aming puso, para maunawaan at ay maisabuhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumapaka natin si Lord. Sabi ko sa unawa na tayong lahat, alam ko naman na tumanggap na sa Panginoon bilang personal na Panginoon tagapagligtas. So, ibig sabihin, we are new creation. Bago na po tayo bilang naglalaro, magsisikapan natin na maging example. Maaaring sa mga susunod nating journey sa pagkasali sa basketball, may makaka-encounter pa rin tayo ng mga taong labas na hindi ko siya domino sa pananampalataya. Makakatanggap tayo ng mga pwedeng sa magsakit na paraan ng kanilang paglalaro. Pero tayo nga, magsisikapan natin na maisabuhay yung pagiging new creature. So, hindi po tayo katulad dati na pag nasaktan, wala po pagkagat. So, nababanggit naman natin lagi na narinig sa iyo. So, tayo pananapili na maging kalmado at maunawaan. Tayo naman kasi nag-pray bago naniniwala ako ng Diyos lagi naman ako sa atin. And sabi rin dito na itong magiging bago nilalang natin ang siyang nagpupunin sa atin, sa ating Panginoon. Ito ang nagiging dahilan para tayo ay magkaroon ng direct connection sa ating Panginoon.